Pinalawak pa at pinabibilis ng Department of Agriculture ang paghahatid ng murang bigas sa mga Pilipino. Kabilang na riyan ang Benteng Bigas, meron na program na umabot na sa higit 700 ang sites at higit 6 na milyong mga Pilipino ang natulungan. Si Elijah Canlas sa sentro ng balita. May 9 na miyembro ng pamilya ang ginang na si Marilyn Ortiz. Araw-araw, masusi ang ginagawang pagbabudget ni Marilyn lalo't pabago-bago ang presyo ng mga bilihin. Kaya malaking bagay para sa kanya ang nabibiling murang bigas na programa ng gobyerno. Para sa akin po kasi napakalaking tipid namin kasi sa amin pong pamilya ay 9 po kami kumakain. Kaya kung bibili po ako ng aming konsumo sa isang buwan, aabot po ng isang sako mahigit. Ito po, 20 pesos. Talagang sobrang tipid po namin. Si Socorro Cabello naman, may isang anak na pinag-aaral. Bagamat maliit lang ang pamilya, hangad niya ang mabuting kinabukasan para sa kanila, lalo na sa kanyang anak. Kaya ang natitipid na perang budget sa pagkain, malaking bagay para sa kanila. Ay, napakalaki. Kasi, bibili ka na 60 pesos ng 1 kilo sa yung Coco Pandan. Dito 20 pesos lang. Malaking kaibahan talaga. Pwede mo naman dagdagan yan ng mabango para mabango. Pero okay na rin siya kahit walang halo. Kapwa benepisyaryo ng 20 pesos na murang bigas program sila Marilyn at Socorro. Bawat qualified beneficiary ay pinapayagang bumili ng hanggang 10 kilo ng subsidized rice kada araw. Patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ng programang Benteng Bigas Meron Na o BBM na para sa pamilyang Pilipino. Ang nasabing hakbang ay nakabatay sa Global Food Security Index o GFSI para masigurong mura at sapat ang pagkain sa bansa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao ay umabot na ang programa at maaari itong mabili sa iba't ibang kadiwa sites sa bansa. Binigyang diin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang programa ay strategic intervention para sa mga Pilipino. Umabot na sa 932 sites na benteng bigas ang naipatayo ng Department of Agriculture sa buong Pilipinas. Sa ngayon ay marami na ang napakain ng mura at kalidad na bigas na kung saan mahigit 6.45 milyon na benepisyaryo ang nabusog nito sa 80 lalawigan. Paliwanag ng DA, ang kita mula sa benta ay muling ipambibili sa palay para sa isang continuous procurement cycle. Tinaasan din ng National Food Authority o NFA ang buying price ng palay sa 30 pesos kada kilo para mas masuportahan ang mga lokal na magsasaka. Dahil dito ay nagkaroon ng siguradong kita ang mga magsasaka kahit may mga suliranin sa global supply. Hinimok din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kagawaran para lalong palawakin ang programa at pahabain ang oras ng pagtitinda. Para naman maiwasan ang pagdaing sa pila ay nagpatupad din ng kagawaran ng appointment system at online registration sa ilang malalaking kadiwa sites. Ipinahayag ni Secretary Laurel na gagamitin ang 3 billion budget para sa procurement ng mahigit 1.8 million sacks ng bigas ngayong taon. Inaasahang mas marami pang lalawigan ang maaabot ng murang bigas sa mga susunod na buwan para sa food security ng bansa. Bukas ang kadiwa ng Pangulo sites mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito ay kaalinsabay sa utos ng pamahalaan na maging abot kaya sa bawat Pilipino ang murang bigas saan mang panig ng bansa. Elijah Canlas para sa Pambansang